Tawag sa pagsamba. Ating pong buksan ang ating Biblia sa Awit, Kabanatang 40, verse 4, verse 4 to 5 to 8 to 7. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos-Diyosan ay hindi dumudulog. Hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkakalat ng na Diyos-Diyosan. Ikaw ang Panginoon ay walang katulad sa maraming bagay na iyong ginanap. Kung panghahasan kong lahat ay sabihin, nangangamba akong mayroong maliguin. Kaya nga, tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan. Ang mga turo mo ang nais kong sundin. Iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Tayo po'y manalang. Amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa biyayang ng buhay na iyong pinagkakaloob mo sa amin. Itinataas po namin ang mga lahat ng apektado na dulot ng mga habag at bagyo. O Lord, tulungan mo po kami na minsan ang mga ito, ang mga problemang ito, Panginoon. Panginoon, dalayan ko rin po sa iyo ang mga kabataan na naliligaw po at wala pa po sa iyo, mga sa iyong pangalan, Panginoon. Dalayan ko po sila, Panginoon, na nilayo niyo po sa mga kamundong gawain. Maraming salamat po sa araw na ito at sa pag-ibig mong wagas, Panginoon. Amen.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating pong pagbubulay-bulayin ay manggagaling sa Lucas 22 verse 39 to 42. Ito po yung sinasabi. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga olibo at sumama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. Lumayo siya sa kanilang may isang pukol ng bato. Saka lumuhod at nanalangin. Ama, wika niya, kung maaari ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Tayo po ay patuloy na tinatalakay ang panalangin. Isang serye na kung saan ano-ano ba ang mahalaga sa prayer at ano yung dapat nating gawin. How do we pray? Why we pray? And what is the importance of prayer? Tayo po sa patuloy na pagbubulay-bulay ng ating mga salita mula sa Diyos. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Diyos namin Ama sa langit, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito, O Diyos, na kami ay pinagsama-sama mo, O Diyos, para pag-aralan ng iyong salita. Gabayan mo po kami, samahan mo po kami ng banal na Espiritu na siya magbibigay sa amin ng kaalaman kung ano po ang mga nais ninyo, O Diyos, sa aming mga panalangin. At nawa ito ay tumimo sa aming mga puso't isipan at maging gabay sa aming pang-araw-araw na buhay. Ikaw po ang may taas, madakil at malulhati. Ang iyong presensya siya po naming maranasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pagpapatuloy ng serye tungkol po sa panalangin, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol sa surrendered will. Not my will, Lord, but yours. Lord, ikaw na ang bahala. Yan ang sanay na salita ng ating mga karaniwang mga Pilipino. Lord, ikaw na ang bahala. Kapag nagkasakit ang mahal natin, Lord, ikaw na ang bahala. Kapag naghahanap ng trabaho, ang anak, Lord, ikaw na po ang bahala. Kapag hindi sapat ang kinikita, kapag may problema sa marriage, kapag may bagyo, baha, o problema sa buhay, ang sagot natin, ang lagi natin sinasabi, Lord, ikaw na ang bahala. Maganda yon. Ibig sabihin, marunong tayong umasa sa Diyos. Pero minsan, may kasunod ang ating mga prayer. Lord, ikaw na ang bahala, pero sana ganito ang mangyari. Lord, bahala ka na sa anak ko, pero sana sundin niya ang gusto ko. Lord, bahala ka na sa finances ko, pero sana wag naman akong mawalan. Lord, bahala ka na sa sakit ko, pero sana ito talaga gusto kong mangyari. Lord, bahala ka sa relationship ko, pero sana siya pa rin. Lord, bahala ka sa church ministry, pero sana yung plano ko ang masusunod. At dito tayo nahaharap sa isang mahirap na katanungan. Talaga bang isinusuko natin sa Diyos ang ating buhay? O gusto lang nating pagpalain niya ang gusto nating mangyari? Because sometimes, the hardest thing to surrender to God is not our problem. It is our will. Sa Gethsemane, dito natin nakikita ang tunay na surrender. Unang punto, sa Gethsemane, sa ating nabasa kanina, dito natin nakikita ang tunay na surrender. Hindi ito ordinaryong
nakipagkita o nakipag-usap ang Panginoon sa kanyang ama. Hindi ordinaryong prayer meeting. Alam ni Jesus kung ano ang mangyayari. Alam niya ang darating si Judas. Alam niyang siya ay aarestuhin. Alam niyang siya ay hahampasin, hahamakin, ipapako sa krus. At higit sa lahat, alam niyang papasanin niya ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya nanalangin siya, Ama, kung maaari ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayunman, huwag ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Napakahalaga ng dalawang bahagi ng prayer na ito. Una, Ama, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Honest si Jesus. Hindi niya sinabi, okay lang Lord, kaya ko ito. Hindi. He acknowledged his anguish. May gusto siya, may ayaw siya. Pero pagkatapos, ang sinabi niya, huwag ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo. Mga kapatid, ito ang surrender. Hindi ibig sabihin ng surrender na wala kang gusto o wala ka ng gusto. May gusto ka, may pangarap ka, may plano ka, may prayer request ka. Pero sinasabi mo, Lord, ito ang gusto ko. Pero higit sa gusto ko ang kalooban mo. Pangalawang punto, ang tunay na labanan sa panalangin. Kaya nating humingi sa Diyos, Lord, pagalingin mo ako. Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Lord, tulungan mo ang anak ko. Ayusin mo ang marriage namin. Bayaran mo ang utang ko. Lord, tulungan mo ang church namin. And there is nothing wrong with asking. Jesus himself asked the Father, take this cup from me. Pero may mas malalim na level ng prayer. Hindi lamang, Lord, ito ang gusto ko. Kundi, Lord, kung iba ang gusto mo sa gusto ko, susundin ko ang gusto mo. Iyan ang surrendered will. Merong isang totoong nangyari sa buhay ng isang nagngangalang si George Mueller. Kung paano yung pag-surrender niya, no, sa kalooban ng Diyos sa totoong buhay. Siya ay isang Christian leader noong 1800s na nag-alaga ng libo-libong ulilang bata sa England. Kilala si Mueller sa kanyang matinding buhay, pananalangin, at pagtitiwala sa Diyos. Isang umaga, nakahanda na ang mga bata para sa breakfast. Nakaayos ang mesa, naghihintay na yung mga bata, pero may problema. Walang pagkain. Walang tinapay, walang gatas, walang sapat na pera para bumili. Imagine ninyo yon. May mga batang umaasa sa iyo. Ano ang gagawin mo? Panic? Mangutang? Tumakbo? Mueller gathered the children and prayed. No? Tinipon niya yung mga bata. Tayo, manalangin tayo. Nagpasalamat sila sa Diyos para sa pagkain na hindi pa nila nakikita. Maya't maya, isang panadero ang dumating. Sinabi niya na nagising siya ng madaling araw na may matinding conviction na dapat siyang mag-bake ng bread para sa mga bata. Nagdala siya ng tinapay. Pagkatapos, may dumating na may isa pang lalaki na may dalang gatas at nakakain ang mga bata. Pero mga kapatid, hindi ang himala
ang pinakamahalagang bahagi ng kwento. Ang pinakamahalagang bahagi ay bago dumating ang sagot, kinailangan munang magtiwala ni Mueller. May choice siya. Matakot ba siya? Magtiwala? Manampalataya? Control? O surrender? Pinili niyang magtiwala sa Diyos. Si Jesus ang naging sentro. No? Huwag nating kalimutan. Si George Mueller ay illustration lamang. Si Jesus ang sentro ng ating pinag-aaralan. Mueller faced an empty table. No? Walang laman na table. Pero si Jesus, kinakaharap niya ang krus. Alam niya na siya ipapako sa krus. Si Mueller, hindi niya alam kung saan manggagaling yung agahan nila. Pero si Jesus, alam niya mismo exactly ano ang mangyayari sa kanya. Higit na mahirap ang surrender ni Jesus. Hindi niya sinabi, Lord, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Alam niya eh. Alam niya ang sakit. Alam niya ang cross. Gayunpaman, sinabi ni Jesus, not my will, but yours be done. Kaya ang surrender ay hindi, Lord, I trust you because I know you will give me what I want. Ang tunay na surrender ay, Lord, kahit hindi mangyari ang gusto ko, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Iyan ang faith. Alam niyo mga kapatid, may Gethsemane rin tayo. Hindi nga tayo nakatira sa Jerusalem, pero lahat tayo ay may Gethsemane. Maaring Gethsemane mo ay nasa bahay, sa sala, sa kusina, sa bedroom, habang tahimik na ang lahat, at ikaw naman ay di makatulog dahil iniisip mo ang problema. Ang iba naman, maaring ang kanilang Gethsemane ay nasa kwarto ng hospital. O maaring ang iba ay nasa trabaho nila, sa workplace. O kaya sa maliit mong tindahan. O kaya sa church office. Maaring sa bahay na hindi sapat ang income para sa pag-araw-araw. Maaring may gagawin ko yung desisyon sa pamilya. O may anak kang naliligaw ng landas. O kaya sa inyong buhay mag-asawa, may matagal na kayong problema. Maaring iba retirado pero hindi alam kung paano pagkakasyahin ang pensyon. Maaring iba may pangarap na ilang taon nang ipinapanalangin pero hindi pa rin nangyayari. At doon mo masasabi, Lord, ito gusto ko. Pero maaring ang tanong ng Diyos ay, anak, ano ang gusto ko? Lord, bahala ka na. Pero baka minsan, pag sabi natin na Lord, bahala ka na, ayaw pa rin nating bitawan. Minsan ganito, Lord, I surrender my children. Pero kinabukasan, kontrolado pa rin natin ang bawat desisyon nila. Lord, I surrender my future. Pero gabi-gabi, nag-aalala pa rin tayo na parang wala tayong Diyos. Lord, I surrender my hurt. Pero kapag naaalala natin ang ginawa sa atin, bumabalik ang galit. Lord, I surrender my finances. Pero kapag offering time, Lord, next time na lang. Lord, use me. Pero kapag hindi tayo napansin, nasasaktan ang pride natin. Mga kapatid, hindi ba minsan
ganito tayo. We say, Lord, I surrender. Then after prayer, akin na ulit. Si Jesus ba talaga ang Panginoon? Kaya gusto ko kayong tanungin, diretsuhan, si Jesus nga ba ang Panginoon ng inyong mga buhay? Hindi lamang ba Panginoon ng Sunday? Lord din ba siya ng Monday? Lord ng worship? Lord din ba siya ng wallet? Lord ng Bible reading? Lord din ba siya ng relationship? Lord ng church life? Lord din ba siya ng private life? Lord ng ating prayer? Lord din ba siya ng mga desisyon natin? Kasi, kung sasabihin natin si Jesus ang ating Panginoon, hindi natin sasabihin, Lord, you can have 80%, pero sa akin yung 20%. Hindi. Ang tunay na pagsuko, surrender, says, Lord, all of me belongs to you. Sa Wesleyan na ating pinag-aaralan tungkol sa biyaya, no? Hindi natin kailangang surrender sa sarili nating lakas. Totoo naman. Dito napakaganda ng Wesleyan understanding of grace. Hindi natin kailangang sabihin, kaya ko itong gawin. Pipilitin kong sumuko. Hindi po, mga kapatid, biyaya muna. Grace comes first. Kaya nga yung tinatawag na prevenient grace. Bago pa tayo lumapit sa Diyos, ang Diyos na ang lumalapit sa atin. Bago pa natin hanapin ang Diyos, hinahanap na tayo ng Diyos. Kapag may conviction sa puso mo ngayon, sabihin mo, may kailangan akong bitawan. May kailangan akong ayusin. May kailangan akong patawarin. May kailangan akong sundin. Huwag mong baliwalain yung ganong mga nararamdaman mo. Conviction. Maaring ang Diyos ay kumikilos na sa buhay mo. At ang biyaya ng Diyos, no? Hindi lang simpleng forgive us. Dapat yung biyaya ng Diyos, kapag humingi tayo ng kapatawaran, yung biyaya ng Diyos ang binabago tayo. He transforms us. Yan ang tinatawag na sanctifying grace. Unti-unti, binabago niya tayo. Mula sa pagiging hambog natin, proud, patungo sa pagiging mababa ang loob, humble. Mula sa bitter, ay forgiving na kayo. Mula sa pagiging sakim, ay ikaw na ay magiging bukas ang palad, generous. Mula sa ikaw ay matatakutin, ikaw ngayon ay nagtitiwala. You are trusting. Mula sa being self-centered, magiging Christ-centered ka. Kung ikaw ay nakukontento lamang sa pag-a-attend ng church, no? Ay ngayon ang hangarin mo ay maging isang tunay na disipulo. Ang test ng surrender, no, ay obedience. Si Jesus nanalangin, not my will, but yours be done. Pagtapos niya manalangin noon, sumunod siya. He obeyed. Kaya ang tunay na surrendered prayer ay may kasunod na aksyon. Kung sinasabi natin, Lord, tulungan mo akong magpatawad, then, forgive. Kung sinasabi natin, Lord, gawin mo akong generous, di magbigay ka. Kung sinasabi natin, Lord, gamitin mo ako, then, make yourself available. Kung sinasabi natin, Lord, gawin mo akong holy, sa makatuwid, tumalikod ka na. No?
sa mga bagay na ayaw ng Diyos, no? Na sinasabi sa'yo na mali ito. You are willing to turn away from what God has already shown you that is wrong. Dahil ang prayer na walang pagsunod, salita lang yan. Pero ang panalangin na patungo sa pagsunod, yan ang tunay na prayer. Sa pagsunod mo, ikaw ay magiging isang tunay na alagad. So, ano ang kailangan nating isuko? Gawin nating personal. Ano ang hawak-hawak natin? Ang hawak-hawak mo pa rin na kailangan mong isuko. Galit mo? Sasabihin mo, Pastor, may dahilan naman ako eh. Maaring meron kang dahilan para magalit, pero kaya mo bang isuko yung paghihiganti? Ang pride mo. Sabihin mo, siya naman yung may kasalanan eh. Siya yung dapat lumapit. Can you surrender your right to always be right? Kaya mo bang isuko yung akala mo na ikaw ang laging tama? Ang pera mo, nagtitiwala ka ba sa Diyos na maging bukas palad ka? Generous. Ang relasyon mo, alam mo may pinapakita ang Diyos pero ayaw mo pa rin bitawan. Ang anak mo, can you trust God with someone you cannot control? Hindi mo makontrol. Gaya ng generation ng mga bata ngayon eh. Hirap kontrolin. But we trust in God. Lord, sige, sinusuko ko na sa'yo ang anak ko. Hindi lang naman, pero hindi ko kakalimutan yung aking role as a parent na gagabayan ko pa rin siya. Pero Lord, isinusuko ko siya sa'yo. Ikaw na po ang bahala. Ikaw na po ang masusunod. Ang future mo, can you stop trying to control your future? Yung ministry mo, kaya mo bang maglingkod kahit walang nakakapansin sa'yo? Walang nag-praise sa mga ginagawa mo? Ang sakit ng nakaraan, meron kang mga hurt na nakaraan. Can you surrender the right to keep carrying the wound? Minsan nakaraan na pero bit-bit pa rin natin yung sugat eh. Di pa rin naghihilom yung sugat natin. At yung pinakamahirap sa lahat, can you surrender your own will? Gawin natin itong simple. Imagine niyo nakayukom yung kamay ninyo. Sabi niyo, akin tong pera, akin tong pamilya, ang bahay, ang career, ang ministry, ang future, ang plano, buhay. Ngayon, buksan natin ang ating mga kamay. Sabihin natin, Lord, lahat ay ikaw ang may pag-aari. Everything I have came from you. Kaya lahat ng meron ako, ikaw po ang nagmamay-ari. Ilagay natin lahat iyon sa kamay ng Diyos. Yung pamilya, mga pinansyal, yung ating kalusugan, yung ating mga pangarap, yung kahit yung mga disappointments natin, yung future, fears, relationship, ministry, and finally, yung will mo. In conclusion, you will say, I am no longer my own. Sinabi ni John Wesley, ang surrendered daw na Christian living sa isang simple pero
powerful na statement. Sinabi niya, I am no longer my own, but thine. Mga kapatid, iyon ang surrender. Hindi yung, Lord, bless my plans. Kundi, Lord, lead my life. Hindi, Lord, give me what I want. Kundi, Lord, teach me to want what you want. Hindi, Lord, change my circumstances. Kundi, Lord, change me. Kaya tanungin natin sarili, ano yung aking Getsemani? Saan nagtatagpo ang gusto mo at ang gusto ng Diyos? Ano ang ayaw mong bitawan? Ano ang sinasabing mong, Lord, sa iyo na to. Pero hanggang ngayon, hawak-hawak mo pa rin, Lord, sa iyo na to, pero ayaw mong bitawan. Mga kapatid, Jesus is not asking you merely to surrender your problem. He is asking you to surrender yourself. Minsan, ayaw nating isurrender, isuko yung ating mga sarili. Kasi hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa hinaharap. Pero, isinusuko natin ang ating mga sarili dahil alam natin na kung sino yung may hawak ng ating kinabukasan, ng ating future. Hindi mo kailangang malaman lahat. Hindi mo kailangang kontrolin lahat. Hindi mo kailangang maintindihan lahat. Kailangan mo lang magtiwala sa Diyos na nagsabi, I will never leave you nor forsake you. Kaya ngayong gabi sabihin natin, Lord Jesus, I am no longer my own. I am yours. At kapag sinabi niya, forgive, yes, Lord. Serve, yes, Lord. Give, yes, Lord. Let's go. Yes, Lord. Follow me. Yes, Lord. At kapag hindi natin maintindihan ang ginagawa niya, mananatili tayo sa panalangin ni Jesus. Not my will, but yours be done. Hindi ang gusto ko, Panginoon, ang kalooban mo. That is surrendered will. That is real prayer. That is discipleship. That is holiness. And that is the life Jesus is calling us to live. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoong Jesus, salamat dahil sa Gethsemane. Pinakita mo sa amin kung ano ang tunay na pagsuko. Patawarin mo kami dahil maraming beses naming sinasabi, Lord, ang iyong kalooban ang masunod. Pero ang totoo, gusto pa rin naming masunod ang sarili naming kalooban. Ngayong gabi, Panginoon, isinusuko na namin ang mga plano, mga pangarap, pamilya, mga anak, pera, trabaho, ministry, mga takot, mga sugat, kinabukasan, at higit sa lahat ang aming kalooban. Holy Spirit, kumilos ka sa bawat isa amin. Baguhin mo ang aming mga puso. Gawin mo kami mapagpatawad, mapagkumbaba, mapagbigay, mapagmahal. Higit sa lahat, O Lord, kapag kami ay nagsabi na kami magpapatawad, tunay, O Diyos, bigyan mo kami ng biyaya na magpatawad. Kapag sinabi mo, O Diyos, na kami magbigay, bigyan mo kami ng biyaya na magbigay. Pag sinabi mo kami maglingkod, ang biyaya mo muli, ang aming hinihiling na kami makapaglingkod. Kapag sinabi mong bitawan mo na yan, yung biyaya na nagtitiwala na bibitawan na namin. At kapag sinabi mo, O Diyos, sumunod kami sa iyo, bigyan mo rin kami, O Diyos, ng biyaya na kami ay sumunod. At kapag hindi na namin, O Diyos, maintindihan, turuan mo kami, O Diyos, sa manalangin. Not my will, but yours be done. Panginoon, hindi na kami ang aming sarili, kundi kami ay pag-aari mo na. Kaya, O Diyos,
ang iyong kalooban ang siyang masunod sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay dumulog sa Diyos sa panalangin. Ama namin, kami po ay nagpapasalamat. Dahil ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Na kung paano inuna mo talaga, Lord, ikaw yung naggumawa ng initiative, Lord, for us to be restored and to be renewed sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa aming pakikipag-isa sa Kanya ay itinuring mo kami, O Diyos, na iyong mga anak. Such a privilege, knowing that you are the great God, the faithful God, ang lumalang ng langit at ang lupa. Dakilang Diyos. Salamat po, O Diyos, dahil wala kaming dapat ikatakot. Kung amin lang ipagkakatiwala sa iyo ang lahat-lahat, isuko ang lahat-lahat para, O Diyos, hindi ang aming mga sariling kalooban, kundi ang masunod ay ang iyong kalooban. May mga pangyayari sa aming mga buhay na minsan hindi namin maintindihan. Pero alam po namin, O Diyos, nakikita mo ang lahat ng iyan. You know the problems that we are facing. Alam mo, O Diyos, ang mga kabigatan ng iyong mga anak na pinapasan sa ngayon. Maaring ito ay pinansyal, mga desisyon sa buhay, relasyon, kalusugan, at marami pang mga suliranin. Panginoon, sandali kami ay mananahimik para idulog sa iyo ang mga personal concerns namin at ganoon na rin sa mga tagapakinig. Gamitin po natin itong sandaling ito na una, humingi po tayo ng kapatawaran sa Diyos at ating pong idulog sa Kanya ang ating mga personal na panalangin. Sabi mo, O Diyos, come to me all who are heavy laden, and I will give you rest. Maaaring ang iba ay sobrang kapaguran. Lalong-lalo na mga nakarang araw na kung saan ay humarap sa maraming mga pagsubok sa buhay. Dala na rin po, Panginoon, siguro ng hindi magandang panahon. Pero napakabuti mo, O Diyos, dahil na ngayon ay nakakaranasan naman kami ng magandang sikat ng araw. Na kung saan, O Diyos, ay naibabalik po yung mga bagay o mga gawain na naantala, na hindi nagawa dahil nga po sa panahon. Salamat po, O Diyos, dahil marami din po na mga anak mo, hindi lang yan ang karamihan ng mga kapwa Pilipino na nasa mga bahaing lugar ay sa ngayon ay nakapaglinis na ng kanilang mga tahanan at tuyo na po ang kanilang mga bahay na dati ay puno ng tubig at dahil nga po sa baha. We thank you, Father, because ikaw ang tunay na Diyos na may hawak ng panahon. Kaya, Panginoon, we continue to pray na nawa ay hindi, wag muna, Lord, kung maaari po sana iyong ipagkaloob, O Diyos, na wag mo na kaming na makaranas muli ng mga bagyo na sunod-sunod. Subalit, Panginoon, we pray na
Kung dumating man ang mga bagyo ay maging handa po kami na patuloy na nagtitiwala sa'yo. Dahil alam po namin, O Diyos, na hindi mo kami papabayaan, lalong-lalo na ang iyong mga anak, O Diyos. Maaring ang iba ay nasa banig ng karamdaman. Panginoon, I pray for them. Hindi ko po alam kung ano na po ang kalagayan ng pinagpe-pray namin na si Jordan na anak po ni Ate Sita, na I pray, O Father, na siya po ay nasa mabuting kalagayan na. Meron din po na mga nagpapapray, O Diyos, sa patuloy na kagalingan, total healing, O Lord, na siyang lagi po namin idinudulog sa iyo. Ang aming mga kapatid na si Ernie Leonson, ganun din po kay Mami Linda Leonson, Ate Gloria, Fiscal Gloria de Guzman, si Ate Imelda Consino, si Ate Rowena, po Panginoon, na kagagaling sa kanyang surgery. I pray, O Father, na yung total healing at saka recovery ang ipagkaloob mo po sa kanya. Ang iba po namin mga kapatiran na may mga problema, O Diyos, sa mga joints nila, arthritis, gout, sciatica, at kung ano-ano pa, osteoporosis. Panginoon, hipuin mo po sila sa parte ng katawan nilang iyon. Panginoon, nang hindi po sila na makaranas ng pain. At nawa, O Diyos, ay maipanumbalik, Panginoon, yung kalakasan na kailangan nila. Sa mga nag-undergo, O Diyos, ng mga treatments, maaring ang iba ay nag-undergo ng dialysis. I pray, O Father, na tulungan mo po sila sa kanilang patuloy na treatment na ito, na almost every week ay nag-undergo po ng dialysis. Ibigay niyo po rin sa kanila ang kanilang mga pangangailangang finansyal, ang pagtitiwala sa iyo, O Diyos, na panghawakan mo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay, ang kanilang kalusugan po, Panginoon. Wala naman pong imposible sa iyo, Panginoon. We always hope and pray na malalampasan po ng bawat isang mga mananampalataya, mga anak mo, ang mga karamdaman na nararanasan po, Panginoon. Because you are the greatest healer. Kahit po yung mga simpleng ubo, sipon, lagnat, sakit ng ulo, Lord, ay amin rin pong nilalapit sa iyo po, Panginoon. Ang patuloy na kalakasan at kalusugan ng bawat isa. Sa mga anak po na nag-aaral, na pumapasok, I pray, O Lord, bigyan niyo po sila ng katalinuhan sa kanilang pag-aaral. That they would be focused on their studies at hindi po mas marami yung time nila for play or for gadgets. But that, O Lord, they would really focus on learning, kasi yun naman ang isang masasabi na kayamanan na maibibigay ng mga magulang, na makita ang mga anak na natututo, na may kasangkapan, nasasangkapan sila ng kanilang mga pangangailangan, skills and talents when they grow up. Para, Lord, makatayo sila sa kanilang mga sariling mga paa, that they may become independent, O Lord. Kaya, Lord, I pray na bigyan niyo po, Lord, ng nawa ng karunungan ang mga anak po ng iyong mga mananampalataya po, Panginoon. Na patuloy din po sila mahubog sa kaalaman ukol sa iyo. Kapag dumating ang tamang panahon, ay magkaroon din sila ng tunay na ugnayan sa iyo.
We pray, O Lord, continually for our church, Taytay United Methodist Church. Maraming salamat po, O Diyos, dahil patuloy mo po, Panginoon, na pinapalakas ang pananampalataya ng iyong mga anak sa kanya-kanilang mga Bible study groups, sa kanilang mga care groups, Panginoon, at mga iba pa pong mga gawain. Salamat sa mga nakapag-attend po, O Diyos, ng lakbayin, retreat. I pray, O Lord, na sa mga susunod mga araw ay masubaybayan na rin ang iba pong mga kaanib para, Lord, kami makasunod dito sa lakbayin track na ito ng discipleship, na we can make disciples of all nations. Mag-uumpisa po dito sa church namin. Na una, matuto kaming tunay na maging alagad, magpapalalim ng aming pananampalataya sa iyo, pag-aaralan ng iyong salita, maglilingkod po, Panginoon, at hindi lang yan, ay i-develop din po namin, tuturuan din po namin ng iba pa pong mga mananampalataya upang sila rin ay maging leaders, maging disciples, at lahat-lahat po kami ay hahayo dahil yan po ang iyong dakilang atas. We continue to pray, O Lord, for our country. Maraming salamat po, O Diyos, dahil napakabuti mo. In spite of the many ills of our society, ay nakakasurvive pa rin ang iyong mga anak, ang mga Pilipino po, Panginoon, na resilient, na kahit ano ang mangyari ay natututo po na eka nga sa kumot ay namamaluktot kapag ang kumot ay maikli. Help us, O Lord, yung mga kapwa, mga Pilipino na hindi gano'ng kalaki ang kanilang mga kinikita. Help them, O Lord, to stretch, to budget yung kinikita po, Panginoon, para matustusan ang kanilang mga pangangailangang pagkain sapag sa araw-araw. Mga bills po, Panginoon, sa kuryente, sa tubig, sa upa, transportasyon, tuition, at kung ano-ano pa po, Panginoon. Gayun din naman, may mga membro kami dito na we are honest, even ourselves, O Lord, we are facing a lot of problems, Lord, financially, pero napakabuti mo, Panginoon. Hindi kami nagkukulang. At minsan ay nagugulat na lang kami, may dumarating, siksik, liglig at umaapaw, O Panginoon. And that is the secret of surrendering our finances to you. Na kung saan, kung hindi kami tikom ang aming mga palad at talagang we are trusting you in our finances, Lord, you give us back what we are giving generously. Kasi ikaw naman, Lord, ang pinanggalingan na lahat ng mga ito. At wala kaming dapat ikatakot. Hindi mo kami iiwan, di mo kami papabayaan. You hold our future, O Lord. You hold our future. And we are, O Lord, talagang nandoon yung kapanatagan namin sa iyo. Naroon yung katiyakan, Panginoon, na ikaw ang magsusustain sa amin. As long as we surrender ourselves to you, Lord, alam namin, victorious kami. We are victorious if we surrender our lives to you. All, everything po, Panginoon. Kasi lahat naman ng ito ay nanggagaling sa iyo. Panginoon, we pray continually for our government officials. Lord, sana matutukan na nila ang mga mas mahalaga pang mga bagay na dapat ay kanilang binibigyan pansin. Alam mo po, Lord, ang dami ng nagagastos sa hearing ng impeachment sa Senado. They are spending a lot of money na pwede naman nilang, Lord, gamitin sa mas pangangailangan pa ng iba. Panginoon, I pray that justice in our country would not only be selective. Nang hustisya, hindi lamang para sa ilan lamang na
o meron talagang pinipili lamang na inaakusahan. Nawa sana, O Lord, sa aming gobyerno, nais po namin, Lord, na sana matapos na ang korupsyon. Panginoon, ang korupsyon talagang it's always been there. Pero ngayon, mas lantaran at mas talamak ang korupsyon. Nakitang-kita naman dahil napapabayaan na ang mga pangangailangan ng mga Pilipino. Kaya we pray, O Father, nawa, O Diyos, mabalik ang integridad ng aming Kongreso at Senado at even sa executive branch po, Panginoon, ay naroon yung honesty, integrity, yung tunay na pamamalasakit sa mga tao na nagluklok sa kanila sa pwesto po, Panginoon. I pray, Father, na hindi lamang ang mga ilan lang ang nakikinabang po, Panginoon, kundi ang karamihan, the whole Filipino nation po, Panginoon, yung buong Pilipinas. Lalong-lalo na yung working class na talagang nagpapawis, nagpapagod, araw-araw, magtatrabaho. They pay their taxes, but where are our taxes going? Sana, Lord, maging steward ng mabuting katiwala po, O Diyos, ang may hawak, Panginoon, ng mga finances ng aming bansa. At alam rin namin po, Panginoon, hindi naman ito mangyayari kung hindi naka-align ang mga kaisipan at puso ng mga namumuno sa amin. Dahil hindi po sila lubang nakakakilala sa iyo. Kaya, Lord, we pray na nawa, O Diyos, ay magkaroon sila na masumpungan nila ang pagkakilala sa iyo. That they'll come to have a relationship with you through Jesus Christ. Pinapanalangin po namin. Hipuin mo po ang mga puso ng aming mga leaders po, Panginoon. Humingi ng kapatawaran, to humble themselves before you, repent of their sins. Hindi lang yan, kaming kabuuan. Kami rin, meron din kami mga pagkukulang. Kahit wala kami sa katungkulan, even ordinary citizens kami, nagkukulang din kami. Hindi naman namin pwedeng, Lord, na i-blame lahat sa gobyerno. Kasi mismo kami, we are supposed to be good stewards. Kaya po, Panginoon, tulungan mo po kaming mga anak mo, mga tao ng iglesia, tao na nakakikilala sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa amin po magmumula, makita kaming mga ilaw sa aming lipunan, be good influence to our society. O Lord, na makikita sa aming mga buhay, Panginoon, ang tunay na tagapangasiwa ng lahat ng ipinagkaloob mo po sa amin. O Diyos, kahit yung pagmamahal sa iyo, pagmamahal sa kapwa ay makita tunay sa amin bilang mga alagad mo. Panginoon, maraming salamat dahil marami kaming nais idulog sa iyo, O Diyos. Batid mo ang bawat isa. Batid mo po yung mga pangangailangan ng mga tagapakinig. Nasaan man, nasa trabaho, nasa bahay. Lord, you know them. You know us perfectly. Wala namang maitatago sa iyo. Alam mo po ang aming mga pangangailangan. Not our will, Lord, but your will be done in our lives. Isinusuko namin lahat po, Panginoon. Ang nais lang po namin ay, O Diyos, magtiwala sa iyo at gawin sa aming mga pananalangin ang magiging tagasunod, that we will trust you and we will obey. Hayaan mo po, O Lord, na kumilos. We
we open all our lives, O Lord, to the Holy Spirit to work in us. Let the Holy Spirit work in us, O Lord. Para makita, O Diyos, yung kaganapan ng iyong pagkilos po, Panginoon. Sabi mo, Lord, kapag kami pinagkaloob namin ng aming mga buhay sa iyo, ay makakaranas kami ng buhay na masagana at ganap. At yan ang mangyayari lamang kung patuloy namin isinusuko sa iyo ang lahat po, Panginoon. Hindi ang kagustuhan namin, O Diyos, but we humbly surrender our lives to you, and may your will be done in our lives. Sa iyo ang lahat ng mga papuri at pasasalamat, O Diyos. Salamat po sa mga aral mo, Panginoon. Nawa ito ay maging gabay sa aming mga buhay at patuloy kaming maging liwanag sa lahat ng aming nakakasalamuha na ipakikilala ka, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos sa kapatawaran, ang Diyos sa kapayapaan, kapanatagan, kagalakan. Ngayon, taasan natin ang ating mga kamay. Patuloy nating tanggapin ang biyaya ng Diyos Ama, ang biyaya ng kapatawaran kay Jesucristo, ang biyaya ng kaaliwan at kapangyarihan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay mapasa atin ngayon at magpasuwalang hanggan. Amen.